Hindi ninyo makukuha ang espadang ito. Kung wala ito, hindi ninyo makukuha ang trono ko. Tanging ang totoong hari lamang ang makaaangkin sa aking espada. Sa kahinugot ni Arthur Pendragon, ang hari ng Britanya ang kanyang huli na hininga. Lumipas ang napakaraming taon matapos na masawi ang haring si Uther. Sa dami ng nagtangka, malinaw na sa lahat na walang makakakuha sa trono bilang ang hari. Kaya naman ang puwesto ay nanatili na bakante. Matapos ang Kapaskuhan, ipinatawag ng arsobispo ang mga matataas na ranggo ng mga maharlika sa kanilang kaharian. Ito ay upang magbigay pugay at papuri sa ama na lumikha. Ngunit tila ba hindi sila masyado na interesado. Mas abala sila sa mga torneo na nagaganap sa kanilang kaharian. Abalang-abala sila sa palakasan. Kilala ang tagisang ito dahil ang tanging pinakabakisig at ang pinakamagagaling na mga kawan at kabalyero lamang ang nagwawagi sa torneyong ito. Kasama sa nakikipagtagisan ng galing ay ang kabalyero na sa Ginoong Hector at ang kanyang mga supling na si Kay at ang bunso nitong ampon na si Arthur. Ang tatanghalin na ang pinakamagaling na kabalyero ay gagawaran ng pagkakataon na subukang bunutin ang espada mula sa pagkakatulos nito sa bato. At kung magtatagumpay ang kabalyerong iyon na, ang kikilalanin bilang ang bagong hari ng Britanya. Sa toring ito lubos na ipinakilala ang anak ni Hector na si Kay bilang ganap na bagong kabalyero o isa ng knight. Labis ang kaba na nadarama nitong si Kay. Kaya naman nang magsimula na ang tagisan ng palakasan, isa ito sa nagpresenta. Sa isang bahagi, nabali ang espada ni Kay. Agad itong sinigawan ng nakababatang kapatid na noon ay nanonood lamang sa kanya. Arthur, madali ka. Pumunta ka sa ating tent. Kunin mo ang isa pang espada. Dali, bago nila ako ay tanggalin. Dali-daling nagtatatakbo naman itong si Arthur pabalik sa kanilang tent. Sa pagmamadali nito, nadaan nito ang espada ng Excalibur na nakatulos sa bato. Hindi alam nitong si Arthur ang kwento ng espada. Wala itong alam sa taglay nito na kasaysayan. Nang makarating ito sa kanilang tent, agad nitong ginalugad ang bawat sulok. Ngunit hindi nito talaga makita ang espada na ipinakukuha sa kanya. Maiyak-iyak ito ng kanyang maalala na bago sila umalis, ibinilin sa kanya ng kanyang kuya na magdala ng isa pang espada. Ngunit sa pagmamadali at excitement niya, nakalimutan pala niya ang inutos na isa pa na espada. Sa labis nito na pagkakataranta, pumasok sa isipan niya ang espada na nakatulos sa bato na kani-kanina ay nadaanan niya. Dali-dali itong tumakbo pabalik sa kinaroroonan nito. Walang kaalam-alam itong si Arthur na ang espadang kanyang bubunutin ay pag-aari mismo ng kanyang ama. Kaya naman mabilis niya itong hinugot at walang kahirap-hirap na ito ay kanyang nakuha. Namangha itong si Arthur sa ganda at kintab ng inaakala niya ay luma na espada. Ngunit kinakailangan niya na magmadali. Kailangan ng kanyang kuya ang tangan niya na espada. Kaya naman agad niya itong inabot sa kanyang kuya. Namangha itong si Kay. Sa isip-isip niya bakit may tatak ng hari ang espada na inabot ni Arthur sa kanya. Isa sa mga hurado ang sumigaw, "Kailangan mong bumalik sa torneo o ikaw ay aalisin." Ngunit nanlaki ang mga mata nito nang masilayan niya ang espadang tangan-tangan ng bago na kabalyero. Hindi ba't yan ang Excalibur? Agad na pinalibutan ito ng mga kalaban sa torneo. "Papaanong nakuha mo ang espadang yan?" tanong ng isa sa kanila. "Hinugot ko ito mula sa bato. Kaya naman nga ako na ang bagong hari ng Britanya." Ayon kay Kay, nilapitan ni Sir Hector si Kay, kasama niya ang mismong arsobispo ng kaharian. "Isinusumpa mo ba sa ngalan ng Diyos na ikaw ang nakahugot ng espada mula sa bato?" Ngunit hindi makasagot itong si Kay. Hindi niya magawang makapagsinungaling sa harap ng kanyang mahal na ama. Hiyang-hiya ito sa sinunod na tinura niya.
Kaya naman agad niya ito na inamin, hindi ako ang nakahugot. Si Arthur ang nakakuha nito mula sa bato. Mas lalong hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig. Kaya naman inuutos nila sa kanya na patunayan nito nang siya ang nakakuha ng espada mula sa bato na pinagtutusukan nito. Kaya naman muli ay itinusok nitong si Arthur ang espada sa malaking bato. Agad na lumapit ang isang matipunong kabalyero at itinulak itong si Arthur palayo ng bato. Buong lakas nitong hinugot ang espada. Kitang-kita ng lahat na halos mapatid ang litid nito sa kahihila. Ngunit tila ba imposible na ito ay mangyari. Kaya naman isa sa mga pinakamatitikas, pinakamalalakas na mga kabalyero ang sumubok na hugutin ng espada mula sa bato. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang sa umabot pa sila sa 100. Ngunit tila ba hindi talaga natitinag ang espada. Isang matanda ang nagsabi, ipaulit ninyo ang paghugot ng espada sa binata at sa harap ng mga mata nila. Naggulantang sila, ang matanda pala ay si Merlin, wala nang iba. Nagalit ang arsobispo sa pagdating nito, ngunit sadyang malakas ang hiyawan ng mga tao. Ayon sa kanila na muli nais nila na makita na hinuhugot ni Arthur ang espada mula sa bato. At sa harap ng mga naghihiyawang madla, walang kahirap-hirap na hinugot ni Arthur ang espada. Nagulat man, kasunod naman ito ang matindi na hiyawan. Ngunit agad na umalma ang ibang mga kabalyero. Hindi porket nahugot niya ang espada, ay nararapat na maging hari siya ng Bretanya. Ayon sa kanila, ang kanyang karapatan na hindi mula sa paghugot ng espada ayon kay Merlin. Dagdag nito na ang karapatan ng binatang ito ay mula mismo sa ugat na nananalaytay sa kanyang katawan. Siya ay ang panganay na anak ng nasirang hari na si Uther Pendragon. Hapalaluan, kasinungalingan, ang salita mo ay walang bilang dito ayon sa arsobispo. Ngunit ang salita ko ay mayroong katuturan dito. Mula sa likod ay sumagot ang iginagalang na tapat na kabalyero na si Sir Obvious, ang mismong kanang kamay ng nasirang hari na si Uther. Kahit pa ayaw ko sa matandang huklubang ito, ngunit ang sinasabi niya ay totoo. Kasama ako nang ihatid ni Merlin kay Sir Ector, ang sanggol na si Arthur. Agad na nilapitan ni Sir Ector si Arthur. Mula nang iabot ka sa akin ni Merlin bilang isang sanggol, agad na inari kita na tunay na akin. Ikinalulugod na tawagin kitang anak, ngunit ikinararangal ko ngayon na tawagin ka na kamahalan dahil ikaw naman talaga ang nag-iisa na hari ng Britanya. Maya-maya pa, sabay-sabay na ang lahat ng tao sa kanyang paligid ay sabay-sabay na yumuko sa kanyang harapan. Tila ba litong-lito pa rin itong si Arthur sa tunay na nangyayari sa kanya. Kaya naman sa araw ng Pentecost, ganap na pinutungan ng korona si Arthur ng arsobispo ng London bilang ang ganap na hari ng buong Britanya. At nagbunyi ang buong kaharian. Mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. Agad na inilagay ni Arthur ang kabalyerong si Obvious bilang ang kanyang kanang kamay. Sa tabi niya ay si Merlin bilang ang ganap niya na tagapayo. Sa kaganapang ito, opisyal na nagsimula ang pamumuno ni Arthur bilang ang hari ng Britanya. Mga katinagalog ko, abangan pa po ninyo ang part 3, part 4 ng kwento ng Camelot. Kung nais naman po ninyo ang mga ganitong klaseng segment, na i-upload na po ang 6 sa mga naging asawa ng malikot na hari na si Henry V, ang kwento ni Hercules, ang mga asawa ni Zeus, at marami pa pong iba. Mga katinagalog ko, magkita-kita pong muli tayo sa mga segment natin na tulad nito.